Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Diba? Kaya dala-dala ko yan siya kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Malinaw, galing mismo sa bibig niya na ginagawa niyang parang hostess itong si Aimee at bibitawan lang daw niya kapag naibalik na si FPRRD sa Davao. What if hindi? And I believe na talagang doon na siya sa dahig at kailangan niyang pagdusahan yung mga kasalanan niya. Tapos pagbabayarin ko pa yan ng fish head curry mamaya. Tulad kay Pangulong Duterte, dahil sa kanyang patuloy na pagmamahal at malasakit sa ating bayan, ay itinuring siyang kalaban ng mga taong lasing sa kapangyarihan. Ha? Lasing sa kapangyarihan? Di ba sila yon? Di ba sila yon? Patunay din ito ng ating karanasan na nagpapakita na ang pagmamalasakit at paglilingkod sa bayan ay banta sa interes ng iilan lamang. To them, we are a hindrance, an obstruction to the path of their personal ambition, an enemy they must eliminate to clear their way. Ay grabe, nagmamalasakit daw sa bayan pero ilang taon na wala pa siyang nagagawa bilang vice presidente sa ating bansa kundi kalabanin ang ating presidente. At pagdating sa elimination daw ng kalaban na sinasabi niyang ang administrasyon, sino ba ang nag-umpisa na siraan at nagpakalat ng mga maling information laban sa ating presidente? Di ba sila? Kasi sila yung may personal na agenda at interest at ambisyon sa politika. Kapalit ng paninira nila at yung mali ginagawa nilang tama at yung tama ginagawa nilang mali. Napanood niyo ba yung speech ni Senator Aimee doon sa Senado? Yun po ang kabuuhan ng explanation ng sinasabi ko. Hindi ko po napanood, pero panoorin nyo. May kulta talaga ito sa utak si Sara, no? Sinabi niya with full conviction pa na yung speech daw ni Aimee Marcos sa Senate ay yun ang kabuuan at explanation ng kanyang sinasabi. Sasabihin niya na hindi naman daw niya napanood at panuorin nyo na lang daw. Ano yon? Marami ang nagsabi sa akin na naipaliwanag niya ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa. Speaking of impeachment, nakakahiya talaga yung ginawa ng mga senador natin, maliban sa ilang mga senador na hindi bumoto sa pag-remand ng impeachment complaint laban kay VP Sara na hindi naman tinanggap ng Kongreso kasi tapos na daw sila doon at hindi na nila trabaho yon. Napaka-unconstitutional ng ginawa nila. Biruin nyo, no? Sila dapat ay impartial. Hindi sila dapat kumakampi kung kanino. Dapat nasa gitna lang sila kasi sila ang judge. Sila yung maghuhusga sa kaso. Pero sila yung naging abogado at tagapagtanggol ni VP Sara. Yun ang lumalabas. Naku, nakakahiya talaga. Napaka-unconstitutional ng ginawa nila. Hindi tama at masyadong nakakahiya. Nakakahiya talaga. I hope na mabago ito at matapos itong impeachment na ito ni VP Sara at mailabas na lahat ang mga ebidensya at katotohanan nang sa ganun manahimik na ang lahat at malaman ang buong katotohanan. Bakit sila takot na takot? Diba? Kung walang itinatagong baho, di sana wala naman silang dapat ikatakot na kung anong mangyari. Kasi, diba? Powerful sila. Yun ang pinagmamalaki nila eh. And
tawag nito, gangster ang datingan niya eh. Wala silang pakialam. So, yun. Kung wala kang kinakatakot, open ka for public to hear and watch the hearing. Eh, natatakot sila kasi alam nilang may mapapatunayan at tama ang impeachment complaint laban sa kanya. So, ayan mga ka-Real Talk, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video and maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at walang sawang panonood. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, support my channel, this original channel at yung isa pa pong channel ko ito, ang Marisol Templo Family Vlogs na bago lang po, kagagawa ko lang kasi sineseparate ko yung mga political and social current events vlogs kaysa aming personal and family vlogs. Kaya makikisuyo lang po. Pa-subscribe naman. Thank you so much for watching. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching and see you again in my next vlog. Thank you and God bless you.